Sa gilid ng maruming estero kung saan ang amoy ng nabubulok na basura ay palaging nakasabit sa hangin, nakatayo ang isang barong-barong na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Doon nakatira ang mag-asawang sina Mang Pilo at Aling Sela, mga mangangalakal ng basura na araw-araw ay nakikipagbuno sa gutom at kahirapan. Maaga pa lamang ay gising na si Mang Pilo. Sa liwanag ng kupas na umaga, marahang bumangon ang lalaki mula sa papag na kawayan. Kumalabog ang kanyang sikmura, tila nagrereklamo sa kawalan ng laman. Wala na naman tayong maisasaing, mahina niyang sabi habang sinusulyapan ang maliit na lata ng bigas sa sulok. Sa kabilang dulo ng papag, dahan-dahang naupo si Aling Sela. Payat ang kanyang mukha, ngunit mabait ang mga mata. May konti pa siguro sa supot, sagot niya, bagaman alam niyang halos wala na. Binuksan niya ang supot ng bigas. 3 dakok. Yun na lamang ang natitira. Nagkatinginan ang mag-asawa. Walang nagsalita, ngunit pareho nilang naramdaman ang bigat ng katotohanan. Gutom na naman ang araw na ito. Pagkalipas ng ilang sandali, bitbit ang sako at kalaykay na kawayan, lumabas ang mag-asawa upang maghalungkat ng basura sa kabilang baryo. Araw-araw nilang ginagawa iyon, umaasang may mapupulot na bote, lata o anumang maaaring ipagbili sa junk shop. Mainit na ang araw nang marating nila ang malaking tambakan sa likod ng palengke. Doon, nagsimula silang maghalukay. Kalansing ng lata, lagutok ng plastik, langaw na nagsisiksikan sa ibabaw ng nabubulok na pagkain. Dito ako sa banda, sabi ni Mang Pilo habang tinutuhog ang bunton gamit ang patpat. Tumango si Aling Sela at lumipat sa kabilang bahagi. Ilang minuto ang lumipas. Wala. Ilang bote lang at pira-pirasong karton. Hindi sapat. Hindi kailanman sapat. Napabuntong hininga si Aling Sela habang patuloy na naghahalungkat. Ngunit bigla, klang! May matigas na tumama sa kanyang patpat. Napakunot ang kanyang noo. Maingat niyang hinawi ang mga plastik at basurang nakapatong. At doon niya ito nakita. Isang lumang kaldero. Ngunit kakaiba ito. Hindi ito tulad ng ordinaryong kaldero na madalas nilang nakikita sa basura. Ang gilid nito ay may mga ukit, paikot-ikot na parang mga sinaunang simbolo. Kahit nababalot ng dumi at kalawang, may kung anong kislap na tila nagmumula rito. Pilo! Mahina niyang tawag. Lumapit agad ang asawa. Ano yan? Itinaas ni Aling Sela ang kaldero. Sandaling natahimik si Mang Pilo. Parang hindi pangkaraniwan. Bulong niya. Hinaplos niya ang gilid nito. Kahit malamig ang bakal, may kung anong pakiramdam na dumali sa kanyang palad. Parang mahinang kuryente. Agad niyang inalis ang kamay. Uy, kakaiba to. Nagkatinginan silang mag-asawa. Sa dami ng basurang kanilang nahalungkat sa buong buhay nila, bihira silang makakita ng ganito. Dalhin na lang natin, sabi ni Aling Sela. Baka mapakinabangan. Tumango si Mang Pilo. At sa simpleng desisyong iyon, hindi nila alam na unti-unti nang nagbabago ang kanilang kapalaran. Kinagabihan, nasa loob na ng kanilang barong-barong ang kaldero. Nilinis ito ni Aling Sela ng ilang ulit. Kahit gaano niya kuskusin, nananatili ang kakaibang ukit sa gilid, parang hindi kumukupas. Subukan kaya nating magluto dito? Mungkahi niya. Napakamot si Mang Pilo. Kaunti na lang ang bigas natin. Sandaling natahimik ang babae. Tama nga naman, pero gutom sila. At kailangan nilang kumain. Sige na, mahina niyang sabi. Ito na lang ang pag-asa natin ngayon. Nagumpisa siyang magsaing gamit ang huling 3 dakok ng bigas. Isinalang niya ang kaldero sa lumang kalan na deuling. Tahimik ang gabi. Tanging lagitik ng apoy at huni ng kuliglig ang maririnig. Ngunit maya-maya, napakunot ang noo ni Mang Pilo.
May naririnig ka ba? Huminto si Aling Sela. Tahimik. Pagkatapos, meow. Pareho silang napalingon sa bintana at doon nila ito nakita. Isang itim na pusa. Nakaupo sa labas ng kanilang bintana. Hindi ito gumagalaw. Hindi kumukurap. Nakatitig lamang sa kanila. Nilamon ng katahimikan ng loob ng barong-barong. Kanina pa ba yan dyan? Bulong ni Aling Sela. Umiling si Mang Pilo. Hindi ko alam. Ngunit kakaiba ang pakiramdam. Parang nagbabantay ang pusa. Nang maluto ang kanin, agad silang nagsandok. Umalingasaw ang mabangong singaw. Napasinghap si Aling Sela. Pilo, amoy bagong ani. Napatitig ang lalaki. Imposible. 3 dakok lang iyon. Pero ang kanin, mukhang sapat para sa 2 tao. Tahimik silang nagsimulang kumain. At sa unang subo, nanlaki ang mata ni Mang Pilo. Ang sarap. Napahinto si Aling Sela. Sumubo rin siya. At halos mapaluha. Sa buong buhay nilang naghihirap, ngayon lang sila nakatikim ng ganitong kasarap na simpleng kanin. Mainit. Malinamnam. Busog sa pakiramdam. Nagkatinginan silang mag-asawa. Unti-unting sumilip ang pag-asa sa kanilang mga mata. Ngunit sa bintana, nandoon pa rin ang itim na pusa. Tahimik. Nakatitig. Nagbabantay. At hindi pa nila alam, ito pa lamang ang simula. Nagising si Mang Pilo kinabukasan na may kakaibang gaan sa katawan. Ilang sandali siyang nakatitig sa bubong ng kanilang barong-barong, tila sinusubukang alalahanin kung panaginip lang ba ang nangyari kagabi. Pero nang marinig niya ang kalansing ng sandok at ang mahinang paghuni ni Aling Sela sa may kalan, napangiti siya. Totoo. Hindi iyon panaginip. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa lutuan. Nandoon ang kaldero. Malinis, tahimik, at tila ordinaryo. Kung hindi mo mapapansin ang mga ukit na paikot-ikot sa gilid nito. Gising ka na pala, bati ni Aling Sela. Sagot ni Mang Pilo. May natira pa ba kagabi? Sandaling natigilan ng babae. Yan nga ang nakapagtataka, mahina niyang sabi. Lumapit si Mang Pilo at napahinto siya. Sa loob ng kaldero ay may kanin pa, puting-puti at umuusok pa na para bang bagong luto. Nanlaki ang kanyang mata. Hindi ba naubos natin yan kagabi? Akala ko rin, sagot ni Aling Sela, halatang naguguluhan. Pero pagising ko kanina, may laman pa. Tahimik na nagkatinginan ng mag-asawa. Sa buong buhay nilang naghahalungkat ng basura, sanay na sila sa kakaibang pangyayari sa paligid. Ngunit ang ganito, iba. Maingat na sumandok si Mang Pilo at sumubo. Muli bumungad ang parehong lasa. Malinamnam. Mainit. Busog sa pakiramdam. Parang may halong biyaya. Napaupo siya. Sela, bulong niya. Parang may kakaiba talaga sa kalderong to. Hindi sumagot ang babae. Dahil sa gilid ng bintana, may nakamasid. Nandoon na naman ang itim na pusa. Tahimik. Hindi kumikibo. Ang mga mata nito ay kumikislap sa liwanag ng umaga. Pilo, mahinang tawag ni Aling Sela. Alam na ng lalaki ang ibig niyang sabihin. Dahan-dahan silang napalingon sa bintana. At muli, nagtama ang kanilang mga mata ng pusa. Nanlamig ang batok ni Mang Pilo. Parang siya ang nagbabantay. Bulong niya. Baka nagugutom lang. Pilit na sabi ni Aling Sela, kahit may kaba sa boses. Kumuha siya ng kaunting kanin at inilagay sa lumang platito. Maingat niyang inilapag iyon sa may bintana. Lumapit ang pusa.
tahimik. Marahan. Inamoy nito ang pagkain. Pagkatapos ay kumain. Walang ibang nangyari. Walang kababalaghan. Ngunit nang matapos kumain ang pusa, saglit itong tumingin kay Aling Sela. At sa unang pagkakataon, para bang tumango ito. Pagkatapos tumalon pababa at nawala sa likod ng barong-barong. Napansin mo yon? Bulong ni Mang Pilo. Hindi agad nakasagot si Aling Sela. Dahil oo, napansin niya. May kung anong kakaiba sa pusang iyon. Parang hindi ito basta hayop lang. Lumipas ang maghapon. Gaya ng dati, naghalungkat muli sila ng basura. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ni Mang Pilo ngayon. Parang may pag-asang unti-unting sumisibol sa dibdib niya. Pag-uwi nila kinagabihan, pagod na pagod sila. Ngunit may isang bagay na agad nilang hinanap. Ang kaldero. Tahimik itong nakapatong sa kalan. Subukan natin ulit, sabi ni Aling Sela. Muli siyang nagsaing sa parehong kaldero. Parehong kaunting bigas. Parehong tahimik na paghihintay. At muli, umalingasaw ang napakabangong amoy. Mas mabango kaysa dati. Mas malinamnam. Napanganga si Mang Pilo. Hindi na to normal. Tahimik silang kumain. At gaya ng dati, sobrang sarap. Sobrang busog. Ngunit habang sila'y kumakain, may naramdaman si Aling Sela. Parang may nakatingin. Dahan-dahan siyang napalingon sa bintana. At naroon na naman, ang itim na pusa. Ngunit ngayon, mas maliwanag ang mga mata nito. At sa hindi may paliwanag na dahilan, biglang kinabahan si Aling Sela. Dahil sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may kung anong pakiramdam na bumubulong. Na ang kalderong ito ay may kapalit. At malapit na nilang malaman kung ano iyon. Mula nang matagpuan nila ang kakaibang kaldero, tila unti-unting nagbago ang takbo ng araw ni Mang Pilo at Aling Sela. Hindi na sila nagugutom tulad ng dati. Sa tuwing magsasaing si Aling Sela gamit ang kaldero, palaging sapat, kung minsan ay sobra pa, ang nalulutong kanin kahit kakarampot lamang ang kanilang inilalagay. Ngunit kasabay ng ginhawang iyon ay ang patuloy na pagbabalik ng itim na pusa. Tuwing magluluto sila, nandoon ito, tahimik, nakatitig, nagbabantay. At habang tumatagal, lalong bumibigat ang pakiramdam ni Mang Pilo. Parang may sinusukat ang pusa. Parang may hinihintay. Isang tanghali, pauwi na ang mag-asawa mula sa paghahalongkat nang marinig nila ang mahinang iyak mula sa gilid ng eskinita. Napahinto si Aling Sela. Pilo, sandali. Sinundan nila ang tunog. Sa tabi ng sirang kariton, nakita nila ang isang batang lalaki, payat, marumi ang damit at namumugto ang mga mata sa kakaiyak. Hawak-hawak nito ang tiyan. Nay, gutom na po ako. Mahinang bulong ng bata, tila kahit ang hangin ay halos di na marinig. Nanlambot ang puso ni Aling Sela. Nasaan ang nanay mo? Malumanay niyang tanong. Umiling ang bata. Wala na po. Napayuko si Mang Pilo. Alam na alam niya ang pakiramdam ng gutom. Alam niya ang pakiramdam ng mawalan. Nagkatinginan ang mag-asawa. Tahimik na usapan. Isang desisyon. Pagdating sa bahay, agad nagsaing si Aling Sela gamit ang mahiwaga kaldero. Tahimik ang paligid. Ngunit gaya ng inaasahan, may dumating. Sa bintana, ang itim na pusa. Nakatitig. Mas matalim ang mga mata ngayon. Parang may alam. Nang maluto ang kanin, nagdagdag pa si Aling Sela ng kaunting tuyong isda na kanilang naipon noong nakaraang araw. Inihain niya ito sa lumang pinggan. Inyo na to, sabi niya sa bata. Parang hindi makapaniwala ang bata.
Talaga po, ngumiti si Mang Pilo. Oo, kumain ka. Hindi na nagatubili ang bata. Halos manginig ang kamay nito habang sumusubo. At sa unang subo, bigla itong napatingin sa kanila. Ang sarap po. May kislap sa mata ng bata na matagal nang hindi nakita ni Mang Pilo sa kahit kanino. Pag-asa, kinhawa, busog, tahimik na napangiti si Aling Sela. Ngunit sa sandaling iyon, may napansin siya mula sa kalderong nakapatong sa kalan. May mahinang singaw na umangat at ang amoy mas mabango kaysa dati, mas malinamnam, mas masigla. Napakunot ang noo ni Mang Pilo. Lumapit siya, tumingin sa loob ng kaldero. At nanlaki ang kanyang mata. Sel. Lumapit ang babae at pareho silang napatigil. Ang kanin sa loob ng kaldero, mas dumami, mas maputi, mas mukhang bagong luto. Parang mas sumaya ang kaldero. Sa bintana, ang itim na pusa ay nakaupo pa rin. Ngunit ngayon, dahan-dahan itong pumikit at sa unang pagkakataon, para itong ngumiti. Kinagabihan, tahimik ang mag-asawa habang nakahiga sa kanilang papag. Hindi sila makatulog. Pareho nilang iniisip ang parehong bagay. Napansin mo? Bulong ni Mang Pilo. Oo, sagot ni Aling Sela. Mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay marahang nagsalita ang babae. Parang mas sumasarap ang luto kapag may pinapakain tayong iba. Napabuntong hininga si Mang Pilo. Napansin ko rin. Sa labas, may mahinang kaluskos. Pareho silang napalingon sa bintana. At doon, sa ilalim ng maputlang buwan, nakatayo ang itim na pusa. Nakatitig, nagbabantay, naghihintay. At sa gabing iyon, kahit hindi pa nagsasalita ang pusa, unti-unti nang nauunawaan ng mag-asawa na ang kalderong kanilang napulot sa basura ay may sariling kalooban at sinusubok sila nito. Sumunod na mga araw ay tila mas magaan ang pamumuhay ni Mang Pilo at Aling Sela. Hindi pa rin sila mayaman. Hindi pa rin nawawala ang pagod sa paghahalungkat. Ngunit hindi na sila natutulog na kumakalamang sikmura. At iyon pa lamang ay malaking bagay na. Minsan-minsan, naaalala ni Aling Sela ang batang pinakain nila. Sa tuwing may isip niya ang kislap sa mga mata nito, may kakaibang init na sumisibol sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ganoon ang nararamdaman ni Mang Pilo sa lahat ng oras. Habang tumatagal, may kung anong bumubulong sa kanyang isip. Isang tukso, isang pag-aalinlangan, isang hapon, halos walang napulot ang mag-asawa sa tambakan. Iilang pirasong plastik, basag na bote, walang gaanong halaga. Pag-uwi nila, pagod at iritable si Mang Pilo. Kung ganito lagi, wala tayong maiipon. Reklamo niya habang ibinabagsak ang sako sa sahig. Tahimik si Aling Sela habang naghahanda ng lulutuin. Muli niyang inilabas ang mahiwagang kaldero. Basta may makain tayo, Pilo. Pasalamat na rin. Ngunit napabuntong hininga ang lalaki. Hanggang kailan? Habang buhay na lang ba tayong ganito? Hindi sumagot ang babae. Dahil sa totoo lang, pareho silang napapagod. Nang maluto ang kanin, umalinga sa umuli ang mabangong singaw. Ngunit bago pa sila makakain, may kumatok, mahina, alanganin, tok, tok. Nagkatinginan ang mag-asawa. Lumapit si Mang Pilo sa pintuan at binuksan iyon. Sa labas ay isang matandang babae, payat, nakatungkod, at halatang pagod na pagod. Anak, mahinang sabi nito.
May maipapakain ba kayo? Kahit kaunti lang. Nanikip ang dibdib ni Aling Sela. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nauna si Mang Pilo. Pasensya na po, mabilis niyang sabi. Sakto lang din po sa amin. Napatingin si Aling Sela sa asawa. May gulat sa kanyang muka. Hindi iyon ang inaasahan niya. Nanatiling nakayuko ang matanda. Sige, pasensya na, iho. Dahan-dahan itong tumalikod. At naglakad palayo. Tahimik na tahimik ang loob ng barong-barong. Hindi nagsalita si Aling Sela habang sila'y kumakain. Ngunit may kung anong mali. Sa unang subo ni Mang Pilo, napakunot ang kanyang noo. Ha? Sumubo ulit siya. Mas mabagal, mas maingat, at saka siya napatigil. Bakit? Napatingin si Aling Sela. Ano yon? Hindi agad nakasagot ang lalaki. Dahil sa unang pagkakataon, mapait ang kanin, hindi sunog, hindi hilaw, pero mapait. Sumubo si Aling Sela at agad siyang napakunot. Tama ka. Nagkatinginan sila. Unti-unting nanlamig ang kanilang pakiramdam. Dahan-dahang napalingon si Aling Sela sa bintana. At nandoon ang itim na pusa. Ngunit ngayon, hindi ito nakapikit. Hindi ito kalmado. Ang mga mata nito ay malamig, matalim, at sa hindi maipaliwanag na dahilan. Biglang kinabahan si Mang Pilo. Kinagabihan, hindi mapakali si Aling Sela. Pilo, mahina niyang tawag. Napansin mo yung pusa kanina? Hindi agad sumagot ang lalaki. Parang galit. Napabuntong hininga si Mang Pilo. Sela, pusa lang yon. Pero kahit sinasabi niya iyon, hindi siya kumbinsido. Dahil sa kaibuturan ng dibdib niya, alam niyang may mali. Hating gabi, tahimik ang paligid. Biglang, miyaw. Nagising si Mang Pilo. Mabagal siyang napaupo. Ang tunog, parang galing sa loob ng bahay. Nanlamig ang kanyang batok. Dahan-dahan siyang napalingon sa may kalan. At doon, sa tabi ng mahiwagang kaldero, nakatayo ang itim na pusa. Sa unang pagkakataon, nasa loob na ito ng kanilang bahay. At ang mga mata nito, diretsong nakatitig sa kanya, para bang may gustong sabihin. At sa dibdib ni Mang Pilo, unti-unting sumiksik ang kaba. Nanigas si Mang Pilo sa kinauupuan. Hindi siya halos makagalaw. Sa madilim na sulok ng kanilang barong-barong, malinaw niyang nakikita ang itim na pusa. Nakaupo sa tabi ng kaldero, tuwid ang likod, at nakapako ang mga mata sa kanya. Tahimik ang gabi. Tanging ang malakas na tibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. La... Paos niyang bulong. Napamulat si Aling Sela. Ano yon? Hindi agad nakasagot si Mang Pilo. Nanginginig ang daliri niyang itinuro ang may kalan. Dahan-dahang napalingon ang babae. At halos mapasinghap siya. Nasa loob ang pusa. Hindi sa bintana. Hindi sa labas. Kundi sa mismong tabi ng kaldero. Saglit na walang gumalaw. Pagkatapos, marahang tumayo si Aling Sela. Hindi siya takot. Hindi tulad ni Mang Pilo. Sa halip, may kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Parang may bumubulong na huwag matakot. Dahan-dahan siyang lumapit. Pilo, huwag kang kikilos. Mahina niyang sabi. Napalunok ang lalaki. Nang ilang hakbang na lang ang layo niya sa pusa, huminto si Aling Sela. Nagkatinginan sila ng hayop. Ang mga mata nito ay hindi mabangis. Hindi rin galit.
kundi mabigat. Parang may gustong iparating. Gutom ka ba? Mahinang tanong ng babae. Tahimik ang pusa, ngunit hindi ito umaalis. Huminga ng malalim si Aling Sela. Pagkatapos ay kumuha siya ng kaunting kanin mula sa kaldero at inilagay sa maliit na platito. Maingat niya itong inilapag sa sahig. Sandaling hindi gumalaw ang pusa. Pagkatapos, maraan itong lumapit at kumain. Tahimik, maingat, parang hindi nagmamadali. Habang pinagmamasdan nila ang pusa, may napansin si Mang Pilo. Ang kaldero, bahagyang umuusok. Kahit wala itong laman na niluluto, nanlaki ang kanyang mata. Sela, napalingon ang babae. Ano yon? Yung kaldero. Pareho silang napatingin. Mula sa bunganga ng kaldero ay may manipis na singaw na paikot-ikot na umaangat, parang may sariling hininga. At kasabay nito, unti-unting kumalat ang isang amoy. Hindi ito kasing bango ng dati. May halong pait, may halong lungkot. Nanikip ang dibdib ni Aling Sela. Nang matapos kumain ang pusa, hindi ito agad umalis. Sa halip, umupo ito sa tapat ng kaldero. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumingin kay Mang Pilo. Diretso, matagal, parang naninita. Biglang nakaramdam ng hiya ang lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero sa sandaling iyon, sariwang-sariwa sa isip niya ang matandang babaeng kanilang tinanggihan kanina. Ang mahinang boses nito, ang pagod nitong mga mata. Napayuko si Mang Pilo. Biglang miyaw, isang mahaba at malalim na tunog. Hindi ito karaniwang miyaw ng pusa. Parang babala, parang paalala. Nanlamig ang hangin sa loob ng barong-barong. At bago pa sila makakilos, tumalon ang pusa. Tumaan ito sa bintana at nawala sa dilim ng gabi. Mahabang katahimikan ang naiwan. Unti-unting napaupo si Mang Pilo. Sel, mahina niyang sabi. Sa tingin mo ba, may kinalaman yon sa matanda kanina? Hindi agad sumagot ang babae. Dahil sa totoo lang, iyon din ang iniisip niya. Lumipas ang ilang sandali bago siya nagsalita. Parang sinusubukan tayo. Nanikip ang dibdib ni Mang Pilo. Kinabukasan, hindi mapakali ang lalaki. Habang naghahalungkat sila sa tambakan, tila wala sa sarili si Mang Pilo. Hinahanap mo ba yung matanda? Tanong ni Aling Sela. Hindi na siya nagsinungaling. Oo, tahimik silang naghahanap sa mga eskinita, sa palengke, sa tabi ng simbahan. Ngunit walang bakas ng matandang babae. Parang naglaho. Pag-uwi nila kinagabihan, tahimik ang bahay. Tahimik ang paligid. Tahimik ang kaldero. Ngunit pareho nilang naramdaman, may paparating. At sa gabing iyon, habang nagsisimula muling magsaing si Aling Sela, sa labas ng bintana, may dalawang matang muling nagliwanag sa dilim. Ang bantay ay nagbalik. At sa pagkakataong ito, mukhang hindi na ito basta manonood lamang. Hindi na naalis sa isip ni Mang Pilo ang mga matang iyon. Habang nakatitig siya sa kalderong nakasalang sa kalan, pakiramdam niya ay may bumibigat sa dibdib niya. Parang may kasalanang pilit na nagpapaalala. Tahimik na naghahalo si Aling Sela ng sinaing. Ngunit ramdam din niya ang kakaibang tensyon sa loob ng kanilang maliit na tahanan. Sa bintana, nandoon na naman ang itim na pusa. Mas malinaw ang anyo nito ngayon sa liwanag ng dapit hapon. Ang balahibo nito ay makintab na parang bagong suklay, at ang mga mata nito ay kumikislap na tila may sariling liwanag. Hindi ito kumukurap. Hindi ito umaalis. Nagbabantay. Sel, mahinang tawag ni Mang Pilo. Oh?
Sa tingin mo, ano talaga yung pusang yan? Sandaling natigilan ng babae. Hindi niya alam ang isasagot. Dahil sa kaibuturan ng kanyang dibdib, matagal na niyang nararamdaman na ang pusang ito ay hindi pangkaraniwan. Hindi ko alam, marahan niyang sabi. Pero pakiramdam ko, may dahilan kung bakit lagi siyang nandyan. Hindi na kumibo si Mang Pilo. Tahimik niyang pinagmasdan ang kaldero. Nang maluto ang kanin, muli silang umupo upang kumain. Ngunit bago pa sila makasubo, tok, tok, tok. Malakas ang katok sa kanilang pintuan. Nagkatinginan ang mag-asawa. May kaba, may pag-aalinlangan. Mabagal na tumayo si Mang Pilo at binuksan ang pinto. Sa labas ay isang lalaking payat. Kargado ang isang batang babae na mukhang may sakit. Pawisan ito at halatang nagmamadali. Patawad po, hingal na sabi ng lalaki. May makakain po ba kayo? Buong araw na pong hindi kumakain ang anak ko. Napatingin si Mang Pilo sa bata. Namumutla. Mahina ang mga mata. Halos hindi na makagalaw. Nanikip ang dibdib niya. Ngunit kasabay nito, pumasok sa isip niya ang gutom na kanilang naranasan noon. Ang takot na baka maubusan sila. Ang pangambang baka mawala ang biyaya. Sandaling nagatubili ang lalaki. Sa likod niya tahimik na nakamasid si Aling Sela. At sa bintana, mas tumalim ang tingin ng itim na pusa. Mahabang ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos, huminga ng malalim si Mang Pilo at marahang nagsalita. Sandali lang po, napalingon si Aling Sela. May gulat, may pag-asa. Agad siyang tumayo at kumuha ng pinggan. Mas marami kaysa dati ang isinandok niyang kanin. Dinagdagan pa niya ng natitirang tuyong isda. Iniabot ni Mang Pilo ang pagkain sa lalaki. Pasensya na po kung ito lang, sabi niya. Biglang namasa ang mata ng ama. Maraming salamat po. Maraming salamat. Agad nitong pinakain ang bata. At sa unang subo, bahagyang gumalaw ang bata. Unti-unting nagkaroon ng kulay ang kanyang mukha. Napangiti si Aling Sela. Tahimik. Magaan. Sa loob ng bahay, biglang kumalat ang napakabangong amoy. Mas mabango kaysa kailanman. Napalingon si Mang Pilo sa kaldero. At muli, nanlaki ang kanyang mata. Ang kanin sa loob. Mas dumami. Mas maputi. Mas parang bagong luto. Parang masaya ang kaldero. Dahan-dahang napalingon si Aling Sela sa bintana. Nandoon pa rin ang itim na pusa. Ngunit ngayon, marahan itong pumikit. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, bumalik ang kakaibang lambing sa anyo nito. Parang naaprobahan nila ang pagsubok. Ngunit bago pa tuluyang gumaan ang gabi, biglang bumukas ang mga mata ng pusa. Matalim, matalas, diretso sa kaldero. Nanlamig ang hangin. Unti-unting napawi ang bango. At sa kaibuturan ng dibdib ni Aling Sela, may malamig na bulong na dumaan. Na ang tunay na pagsubok ay hindi pa tapos. Lumipas ang ilang araw na tila mas payapa ang takbo ng buhay ni Mang Pilo at Aling Sela. Sa tuwing may kumakatok na nangangailangan, hindi na nagdadalawang isip si Mang Pilo. Unti-unti niyang tinutuwid ang sarili, parang may kung anong bigat na gusto niyang mabawi. At sa bawat pagbabahagi, mas sumasarap ang luto. Mas dumadami ang kanin. Mas bumabango ang singaw. Ngunit kahit ganoon, hindi nawawala ang pakiramdam na may mas malalim pang hiwaga ang kaldero. At ang pusang nagbabantay dito. Isang gabi, malakas ang ulan. Hampas ng hangin sa yero. Tulo ng tubig sa gilid ng dingding. Maaga silang natulog dahil kaunti lamang ang napulot nila sa maghapon.
Tahimik ang loob ng barong-barong. Ngunit bandang hating gabi, kalanting, biglang nagising si Aling Sela. Napaupo siya. Muli niyang narinig. Kalanting. Parang may bakal na marahang kinakalabit. Dahan-dahan siyang napalingon sa may kalan. At nanlamig ang kanyang dugo. Ang kaldero, bahagyang gumagalaw. Pilo! Nanginginig niyang bulong. Napamulat ang lalaki. Ano yon? Itinuro niya ang kaldero. Agad napabangon si Mang Pilo. Pareho silang nakatitig. Unti-unti, gumagalaw ang takip ng kaldero. KRR. Dahan-dahan itong umangat. Walang kamay. Walang hangin. Kusang bumukas. Napaatras si Aling Sela. At mula sa loob, may manipis na usok na umangat. Hindi ito ordinaryong singaw. Ito ay kulay abuhin na may bahagyang kislap, parang may maliliit na bituin na sumasayaw sa loob nito. Unti-unti itong umikot sa hangin, at bago pa sila makagalaw, may narinig silang tinig. Mahina, paos, ngunit malinaw. Ang biyaya ay hindi pag-aari. Nanlaki ang mata ng mag-asawa. Nanginig ang tuhod ni Mang Pilo. Sela, narinig mo yon? Hindi makasagot ang babae. Dahil narinig din niya. Biglang, miyaw. Pareho silang napalingon sa bintana. Ngunit wala roon ang pusa. Nanlamig ang kanilang batok. Dahan-dahan silang napalingon sa likod. At doon, sa ibabaw ng mesa, nakatayo ang itim na pusa. Nasa loob na naman ito. Ngunit ngayon, mas kakaiba. Mas mabigat ang presensya nito. Marahang lumakad ang pusa palapit sa kaldero. Hindi nagmamadali. Hindi natatakot. Pagdating nito sa tabi ng kaldero, tumigil ito. Pagkatapos, unti-unti nitong itinaas ang ulo at sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Ang kaldero ay sumusunod sa puso. Parang tumigil ang mundo. Nanigas si Mang Pilo. Nanlaki ang mata ni Aling Sela. Ang boses ng pusa ay hindi mabangis. Hindi rin nakakatakot. Ngunit mabigat. Matanda. Parang nagmula sa napakalayong panahon. Hindi makapagsalita ang mag-asawa. Dahan-dahang umikot ang buntot ng pusa. Nakikita nito ang kasakiman, patuloy nito, at kinikilala nito ang kabutihan. Napayuko si Mang Pilo. Parang may tumusok sa kanyang dibdib. Marahang tumalon ang pusa pababa ng mesa. Lumapit ito sa kanila. At sa unang pagkakataon, lumambot ang mga mata nito. Ang tunay na mahika ay hindi sa kaldero. Tumigil ito. Diretsong tumingin kay Mang Pilo. Kundi sa pusong marunong magbahagi. Tahimik ang gabi. Mabigat ang hangin. At sa sandaling iyon, tuluyan nang naunawaan ng mag-asawa. Ang kaldero ay hindi basta biyaya. Ito ay isang pagsubok at hindi pa tapos ang kanilang haharapin. Pagkatapos ng gabing nagsalita ang pusa, hindi na muling naging payapa ang isipan ni Mang Pilo at Aling Sela. Bagamat patuloy pa rin ang biyaya ng kaldero sa tuwing sila'y nagbabahagi, may bagong uri ng pag-iingat ang sumiksik sa kanilang mga puso, lalo na kay Mang Pilo. Hindi niya makalimutan ang sinabi ng bantay. Ang kaldero ay sumusunod sa puso. Sa bawat paghawak niya sa kaldero, pakiramdam niya ay may matang nakamasid sa kanyang kalooban. Isang umaga, habang sila'y naghahalungkat sa likod ng palengke, may kakaibang balita na kumalat sa mga kapwa nila mga ngalakal ng basura. Hoy Pilo, tawag ni Toring, isang matabang basurero. Narinig mo na ba? Ano yon? Tanong ni Mang Pilo. Lumapit si Toring at bumulong.
May negosyante raw sa bayan na bumibili ng lutong pagkain. Maramihan. Malaki ang bayad. Napatingin si Mang Pilo. Talaga? Oo, kahit simpleng kanin at ulam. Basta marami, binibili niya. Pangpakain daw sa mga trabahador. Tahimik si Mang Pilo. Ngunit sa loob niya, may kumalabit. Isang ideya. Isang tukso. Kinagabihan, habang nagsasayang si Aling Sela, hindi mapakali ang lalaki. Sel, maingat niyang bungad. Oh? Paano kaya kung magluto tayo ng marami? Napahinto ang babae. Marami? Oo, ibinebenta raw sa bayan. Malaki ang bayad. Dahan-dahang napalingon si Aling Sela. May pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Pero, hindi ba parang mali? Napakunot ang noo ni Mang Pilo. Bakit naman mali? Hindi naman tayo magnanakaw. Tahimik ang babae. Dahil may bumubulong sa kanyang dibdib na hindi ito ang layunin ng kaldero. Sa bintana, tahimik na nakaupo ang itim na pusa. Ngunit ngayon, hindi ito pumikit. Hindi ito gumalaw. Ang mga mata nito ay matalim, mapanuri. Kinabukasan, nanaig ang tukso. Nagpasya si Mang Pilo na subukan. Isang beses lang, sabi niya kay Aling Sela, para may ipon tayo. Mabigat ang loob ng babae, ngunit pumayag din. Muli nilang inilabas ang kaldero. Mas maraming bigas ang inilagay ni Aling Sela. Mas maraming tubig. Mas maraming inaasahan. Tahimik silang naghintay. Nang maluto ang kanin, umalingasaw ang singaw. Ngunit napakunot ang noo ni Aling Sela. Hindi ito kasing bango ng dati. May kung anong kulang. Sumubo si Mang Pilo at agad siyang napahinto. Hindi mapait. Hindi rin masarap. Mapakla. Parang walang buhay ang lasa. Nagkatinginan ang mag-asawa. Unti-unting nanlamig ang kanilang pakiramdam. Sa bintana, nandoon ang itim na pusa. At ngayon, hindi na ito nakaupo. Nakatayo ito. Ang balahibo nito ay bahagyang nakaangat. At ang mga mata nito, malungkot. Kinabukasan, dinala ni Mang Pilo ang nilutong pagkain sa bayan. Ngunit pagdating niya roon, halos walang bumili. Parang walang lasa. Reklamo ng isang trabahador. Matigas pa, sabi ng isa. Bukas na lang siguro, malamig na sabi ng negosyante. Umuwi si Mang Pilo na mabigat ang hakbang at mas mabigat ang dibdib. Pagdating niya sa bahay, tahimik si Aling Sela. Hindi niya kailangang magtanong. Kita sa mukha ng asawa ang nangyari. Umupo si Mang Pilo sa papag. Napayuko. Sel, tahimik. Mali yata tayo. Sa bintana. Tahimik na nakamasid ang itim na pusa. At sa gabing iyon, hindi ito umalis. Hindi ito pumikit. Para bang hinihintay nito ang susunod nilang magiging desisyon. At sa dibdib ni Mang Pilo, unti-unting bumabalik ang isang pakiramdam na matagal niyang nakalimutan. Hiya. Mabigat ang umaga kina Mang Pilo at Aling Sela. Hindi tulad ng mga nakaraang araw na may kaunting pag-asa sa kanilang dibdib, ngayon ay tila may ulap na nakasabit sa loob ng kanilang maliit na tahanan. Tahimik ang kaldero. Tahimik ang hangin. At sa bintana, nandoon pa rin ang itim na pusa. Hindi ito umaalis. Hindi ito pumipikit. Parang naghihintay. Maagang nagising si Mang Pilo. Matagal siyang nakaupo sa gilid ng papag, nakatitig sa sahig. Sa isip niya ay paulit-ulit ang mga nangyari. Ang mapaklang kanin. Ang mga tumangging bumili. Ang malamig na tingin ng bantay. Napabuntong hininga siya. Sel, mahina niyang tawag.
Napamulat si Aling Sela. Oh? Hindi agad nakapagsalita ang lalaki. Parang may bumabara sa lalamunan niya. Maya-maya marahan niyang sinabi, "Gusto kong itama to." Tahimik na napatingin sa kanya ang asawa. Lumipas ang ilang oras. Hindi muna sila naghalungkat ng basura. Sa halip nagluto si Aling Sela gamit ang kaldero. Kaunting bigas lamang, tulad ng dati. Habang hinihintay nilang maluto ang kanin, walang nagsasalita. Ngunit may pagbabago sa hangin. Mas magaan, mas malinaw. Nang maluto ang kanin, agad nilang naamoy ang singaw. Napatingin si Aling Sela kay Mang Pilo. May pag-asa sa kanyang mga mata. "Amuyin mo." Lumapit ang lalaki. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, bumalik ang dating bango. Mainit, malinamnam, buhay. Bahagyang nangilid ang luha ni Mang Pilo. "Sel," mahina niyang sabi, "magluto pa tayo." Hindi na siya nagtanong kung bakit. Naintindihan na ni Aling Sela. Muli siyang nagsaing. Muli. At muli. Hanggang mapuno ang ilang lumang lalagyan na mayroon sila. Pagkatapos, bit-bit ang mga pagkain, lumabas ang mag-asawa. Dumiretso sila sa eskinita, sa ilalim ng tulay, sa tabi ng palengke, kung saan-saan may mga taong kapos sa buhay. "Kuha po kayo," mahinang sabi ni Aling Sela sa isang matandang nanginginig sa gutom. "Mainit pa yan," dagdag ni Mang Pilo sa isang batang palaboy. Isa-isa nilang ibinahagi ang pagkain. Walang hinihinging kapalit. Walang hinihintay na bayad. Busog. Ngiti. Pasasalamat. Iyon lamang ang kanilang tinanggap. Habang papauwi na sila sa dapit hapon, napansin ni Mang Pilo ang kakaibang gaan ng kanyang dibdib. Parang may matagal nang tinanggal na tinik. Napangiti siya. Isang ngiting hindi niya namamalayan, matagal na palang hindi lumilitaw. Pagdating nila sa bahay, pareho silang napatigil mula sa loob ng kanilang barong-barong. May kumakalat na napakabangong amoy. Mas mabango kaysa dati. Mas masigla. Mas buhay. Nagkatinginan ang mag-asawa. Dahan-dahan silang pumasok. At doon, nakatitig sila sa kaldero. Ang kanin sa loob, punong-puno, maputi. Umuusok, parang bagong luto. Kahit wala silang isinasaing, unti-unting napalingon si Mang Pilo sa bintana. At doon, ang itim na pusa ay tahimik na nakaupo. Ngunit ngayon, maraan itong pumikit. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, marahang umangat ang buntot nito, parang isang tahimik na papuri. Lumapit si Mang Pilo sa bintana. Mahina ang boses niya nang magsalita. "Salamat." Hindi siya sigurado kung bakit niya iyon sinabi. Ngunit ramdam niyang kailangan. Dahan-dahang tumayo ang pusa. Tumingin ito sa kanya. At sa mahinang tinig na parang hangin sa gabi, muli itong nagsalita. "Ang pusong marunong magbalik ay pusong pinagpapala." Pagkatapos, tumalon ito pababa at nawala sa dilim. Ngunit sa gabing iyon, alam ni Mang Pilo at Aling Sela na may huli pang pagsubok na darating. At doon tuluyang masusukat kung karapat-dapat nga ba sila sa biyayang kanilang natagpuan. Mula ng gabing iyon, tuluyan nang nagbago ang pamumuhay ni Mang Pilo at Aling Sela. Hindi naging marangya ang kanilang buhay. Hindi sila yumaman. Nanatili pa rin ang kanilang barong-barong sa gilid ng estero. Nanatili pa rin ang kanilang hanapbuhay sa paghahalungkat ng basura. Ngunit may isang bagay na hindi na muling nawala sa kanilang tahanan. Pagkabusog at kapayapaan. Araw-araw, bago sila kumain, naglalaan muna sila ng bahagi para sa mga mas nangangailangan. Minsan sa mga batang palaboy, minsan sa mga matandang nag-iisa,
Minsan sa mga kapwa nila basurero na walang napulot buong maghapon. At sa tuwing sila'y nagbabahagi, mas sumasarap ang luto, mas bumabango ang singaw, mas dumadami ang kanin sa kaldero, parang may pusong tumitibok sa loob nito. Ngunit isang gabi, habang tahimik silang naghahapunan, may kakaibang nangyari. Walang pusa sa bintana. Unang gabi iyon na wala ang bantay. Napatingin si Aling Sela sa labas. "Pilo, napansin mo?" "Oo." Tahimik silang nagkatinginan. May kaunting lungkot. May kaunting pangamba. Hating gabi. Tahimik ang paligid. Biglang, kalanting. Nagising ang mag-asawa. Sabay silang napaupo. Mula sa may kalan, may liwanag. Hindi apoy. Hindi lampara. Kundi isang malambot na gintong sinag na nagmumula sa loob ng kaldero. Dahan-dahan silang lumapit. At sa kanilang paglapit, unti-unting umangat ang takip ng kaldero. Muli, kusang gumalaw. Mula sa loob ay umangat ang pamilyar na usok. Ngunit ngayon ay may kasamang banayad na liwanag. At sa gitna nito, unti-unting nabuo ang anyo ng itim na pusa. Hindi na ito nakatayo sa sahig. Ito ay tila gawa sa liwanag at usok. Mas malinaw, mas mahiwaga. Napatigil si Mang Pilo. "Ikaw." Marahang kumurap ang pusa. Ang boses nito ay mas malalim ngayon, ngunit mas banayad. Natapos na ang pagsubok. Nanlaki ang mata ni Aling Sela. Marahang umupo ang mahiwagang bantay sa gilid ng kaldero. Ang kalderong ito ay ibinibigay lamang sa mga pusong marunong magbahagi, sabi nito. Tahimik ang mag-asawa. Hindi sila kumikibo. Hindi sila humihinga ng malalim. Parang ayaw nilang masira ang sandali. Nagpatuloy ang pusa. "Noong una, kayo ay sinusukat. Saglit itong tumingin kay Mang Pilo. At kayo ay muntik ng matalo ng kasakiman. Napayuko ang lalaki. May hiya. May pagsisisi. Ngunit ngayon, may kapayapaan. Lumambot ang tinig ng bantay. Ngunit kayo ay natutong magbalik. Unti-unting luminaw ang liwanag sa paligid. Dahil dito, ang biyaya ay mananatili sa inyo." Napaluha si Aling Sela. Hindi sa lungkot, kundi sa ginhawa. Maya-maya, marahang tumayo ang pusang liwanag. Ngunit tandaan ninyo, unti-unti itong naglalaho sa hangin. Ang tunay na mahika ay hindi kailanman nasa kaldero. Tahimik na tumingin ito sa kanilang dalawa. At kailanman, hindi rin sa akin. Huminto ang oras. At sa huling sandali, marahang sinabi ng bantay, "Nasa pusong marunong magbahagi." At tuluyan itong naglaho. Kasabay ng pagbalik ng karaniwang dilim sa loob ng barong-barong. Mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, marahang lumapit si Mang Pilo sa kaldero. Sumilip siya sa loob. Naroon pa rin ang mainit na kanin. Maputi, mabango, buhay. Ngunit ngayon, alam na nila. Lumipas ang mga buwan. Patuloy ang simpleng buhay ng mag-asawa. Ngunit sa kanilang maliit na tahanan, walang araw na may nagugutom. At sa buong eskinita, kilala na sila. Hindi bilang mga basurero, kundi bilang mga taong laging may handang pagkain para sa kapwa. At tuwing gabi, kapag tahimik na ang paligid at sumisipol ang hangin sa yero, may isang aninong itim na pusang minsang dumaraan sa bubong. Tahimik, mapagmasid, nagbabantay pa rin. Wakas,